Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang naman. Magki-comment ka muna at sabihin mo kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Mas masarap kasing makinig sa ganitong kwento kapag alam mong sabay-sabay tayong naglalakbay mula sa iba't ibang lugar, pero iisa ang nararamdaman sa bawat tagpong dadaanan ng ating bida. Hindi naging madali ang buhay ni Samaril Velez kahit kailan. Sa baryo ng San Roque, isang maliit at halos nalilimutang baybaying lugar na mas kilala sa alat ng hangin kaysa sa dami ng oportunidad, doon siya lumaki, namulat sa hirap, utang at kawalan. Maaga siyang natutong magbanat ng buto, hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala silang pagpipilian. Ang kanilang maliit na bahay na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy ay nakatayo sa lupang hindi pa man sa kanila ay gusto nang agawin ng ibang tao. Tuwing hapon, kapag malakas ang hangin mula sa dagat, umiingit ang bubong na para bang nagrereklamo rin sa bigat ng buhay na pasan-pasan ng mga nakatira roon. 24 anyos si Samaril, pero ang pagod sa kanyang mga mata ay parang sa taong mas matanda pa sa kanyang ina. Ang ina niyang si Nemya ay dating masiglang babae, kilala sa baryo bilang palatawa at maabilidad sa paggawa ng suman at bibingka. Ngunit simula nang namatay ang kanyang asawang si Delphine sa isang aksidente sa bangka, 7 taon na ang nakalipas, tila unti-unti ring namatay ang ningning sa kanyang muka. Hindi naman siya lubusang bumigay, pilit lang niya itong itinatago sa likod ng matiyagang pagngiti sa mga anak. Ang bunso namang si Tisoy, 17 anyos pa lamang, ay nag-aaral sa pampublikong high school sa bayan. Matalino ang bata, pero madalas pumapasok ng walang baon at minsan ay basa pa ang sapatos dahil butas na iyon at pinapasok ng tubig ulan. Hindi iyon pinapansin ni Tisoy. Ang mahalaga sa kanya, makapagtapos siya. Ang masakit, alam ni Samaril na baka dumating ang araw na hindi na niya kayaning suportahan ang pag-aaral ng kapatid. "Anak, kumain ka muna bago ka umalis." Umagang-umaga pa lamang, narinig na ni Samaril ang boses ng kanyang ina mula sa maliit nilang lutuan. Inangat niya ang timba ng tubig ulan na naipon sa batya at ibinuhos sa isang lumang drum bago siya lumapit sa lamesang kawayan. "Ma, kayo na lang po. Saka na ako kakain sa palengke," sagot niya habang inaayos ang punit na laylayan ng kanyang lumang bestida. "Ganyan ka lagi. Ikaw ang lalabas, ikaw ang mapapagod, tapos ikaw pa ang magtitipid." Ngumiti si Samaril at umupo. Sa gitna ng lamesa ay may isang platitong tuyo at kaunting sinaing na halatang tinipid para magkasya sa 3. Tahimik silang kumain. Tanging kaluskos ng kutsara at mahihinang alon mula sa dalampasigan ang maririnig. Maya-maya, lumabas si Tisoy na nakasukbit ang lumang bag na ilang beses nang tinahi ni Nemya. "Ate, mahina nitong tawag. Baka pwedeng mamaya na lang yung bayad sa project ko?" Napatigil si Samaril sa pagsubo. "Magkano ba?" "100 lang naman, kaso hanggang ngayon ang sabi lang advisor, last chance na raw." Hindi agad siya nakasagot. 100. Sa iba, barya lang iyon. Sa kanila, maaari nang maging ulam sa loob ng 2 araw. "Sige," sabi niya, kahit hindi niya alam kung saan siya kukuha. "Gagawa ako ng paraan." Tumango si Tisoy, pero halatang may guilt sa muka. "Ate, kahit huwag na, baka mapagalitan na lang ako." Hindi. Hindi ka titigil sa pag-aaral dahil lang sa 100. Ako na bahala." Pag-alis ng kapatid niya, nagsimula na ring maghanda si Samaril sa araw-araw niyang laban. Isinukbit niya ang panyo sa balikat at inayos sa mga tray ng itlog na maingat niyang binili sa pautang mula sa supplier sa kabilang baryo. At sinigurong kumpleto ang listahan ng mga suki niya sa palengke at karinderya. Bawat itlog ay parang pag-asa. Marupok, madaling mabasag, pero kapag naalagaan, kayang maging dahilan para itawid ang isang araw. Sa labas ng bahay ay naghihintay na si Berto Nolasco, ang tricycle driver na halos kapatid na rin ang tinuring sa kanya ng buong pamilya.
Oh, Samar, ang dami mo na namang dala. Mukhang mabigat yan ah. Sabi nito habang kinakamot ang batok. Kung mayaman lang tayo, hindi ko na kailangan magbilang ng itlog mula madaling araw. Biro ni Samarele. Napangiti si Berto. Ay nako, pag yumaman ka ha, ako pa rin ang personal driver mo. Personal driver? Baka bodyguard pa kita. Tama, basta may libreng kape. Tumawa si Samarele at sa munting tawang iyon, kahit paano'y gumaan ang bigat sa dibdib niya. Pagdating sa palengke, agad siyang sinalubong ng pamilyar na ingay. Sigawan ng tindero, hagod ng walis sa basang semento, tunog ng barya at amoy ng isda, gulay at pawis na nagsasama-sama sa hangin. Dito umiikot ang halos kalahati ng buhay niya. Oh, dumating na ang pinakamabait na kindera ng itlog, sigaw ni Aling Pasing mula sa kanyang pwesto ng kakanin. Bait-baitan lang po para pautangin niyo pa rin ako minsan, sagot ni Samarele habang ibinababa ang mga tray. Ay naku anak, kung sipag ang puhunan, milyonarya ka na sana. Hindi lang si Aling Pasing ang humahanga kay Samarele. Kahit ang ibang tindero sa palengke ay napapansin ang kakaiba niyang pagtitiyaga. Hindi siya nandaraya sa timbang, hindi siya nanlalamang sa presyo, at kahit gibit siya, marunong siyang mahiya at marunong ding magpasalamat. Maya-maya dumating si Ma'am Yesel at Yongson, isang gurong may malambing na tinig at maaliwalas na mukha. Suot ang simpleng blouse at bitbit ang malaking eco bag. Samarele, 2 tray nga ulit. May feeding program kami bukas. Opo ma'am, pipiliin ko po yung mas malalaki para sulit. Hindi ka talaga nagbabago, natatawang sabi ni Ma'am Yesela. Ikaw na nga lugi minsan, gusto mo pa ring sulit kami. Mas maganda na po yung babalik kayo kaysa minsanang benta lang. Napangiti ang guro. Kaya malayo mararating mo. Napahinto si Samarele sa salitang iyon. Malayo. Matagal na niyang naririnig ang linyang iyan sa iba, pero sa bawat pagdaan ng araw, parang lalong yumalayo ang salitang iyon sa kanya. Bandang tanghali nang bahagyang humina ang tao sa palengke, dumating si Kiko Dumarang. Tahimik lamang ito lagi. Payat, maitim sa araw at halos hindi nagsasalita maliban kung may kailangang buhatin. Ako na, sabi nito habang inaabot ang isang tray na muntik ng madulas sa mesa. Salamat, sabi ni Samarele. Mainit, dapat magpahinga ka rin minsan. Kapag nagpahinga ako, baka gutom naman ang pahinga namin sa bahay. Walang naisagot si Kiko. Tumanggo lang ito at tahimik na itinabi ang ibang kahon para hindi mabasa ng tumutulong tubig mula sa sirang bubong ng palengke. Pagsapit ng hapon, hindi pa tapos ang problema ni Samarele. Dumating ang tauhan ni Rohel Barameda, si Tano, isang lalaking may makapal na bigote at ugaling mahilig manindak. Oh, Samarele, sabay sandal sa kanyang mesa. Pinapasabi ni Boss Rohel, huwag kayong magkukunwaring nakalimot. Isang buwan na lang, kukunin na yung lupa nyo kung wala pa ring bayad. Natahimik ang ilang tindera sa paligid. Alam nilang lahat ang pangalan ni Rohel Barameda. Negosyante raw, pero sa baryo, iba ang tawag sa kanya. Taong nanginginain ng mga kapos. Pakisabi kay Boss Rohel, hindi po kami tumatakbo. Pigilang galit na sagot ni Samarele. Magbabayad kami. Kailan? Kapag nalubog na ang araw sa dagat nang hindi na muling sisikat? Mahina ngunit matalim ang tawa ng lalaki. Masyado kang matapang para sa taong itlog lang ang puhunan. Umalis itong nakangisi at naiwan si Samarele na nanginginig ang kamay. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ibuhos ang galit niya. Pero hindi pwede. Sa mundong kinalalagyan niya, ang mga mahihirap ay kailangang laging magtimpi dahil wala silang lakas, kundi tiis. Nung gabing iyon, pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niyang nakaupo si Nemia sa bangkito sa labas, nakahawak sa tagiliran. Ma, mabilis niyang lapit. Ano pong nangyari? Wala to, pilit ng ngiti ng ina. Napapagod lang siguro. Napapagod ka na naman totoo ma, hindi na to normal. Mula sa loob ay lumabas si Tisoy. Ate, kanina pa sumasakit yung tagiliran ni Ma, ayaw lang magpatingin. Biglang bumigat ang dibdib ni Samarele. Hindi siya pwedeng matakot, hindi niya yon. Ma, bukas sasama ka sa health center.
Anong ipambabayad natin? Ako na ngang bahala. Maaaring sagot niya, bagaman hindi niya alam kung paano. Napatingin siya sa madilim na paligid, sa kanilang bakuran na puro putik, sa kawayan nilang bakod na tabingina, sa langit na walang bituin ng gabing iyon. Minsan, pakiramdam niya, kahit ang langit ay ayaw munang tumingin sa kanila. Pero kinabukasan ay babangon ulit siya dahil kailangang may bumangon. Bago sila matulog, naupo si Samaril sa gilid ng higaan nilang kawayan. Hinubad niya ang tsinelas na manipis na ang swelas, saka nilabas ang lumang notebook na dati niyang gamit sa kolegyo. Sa isa sa mga pahina nito, nakasulat pa rin ang kursong iniwan niya, Bachelor of Science in Business Administration. Tinitigan niya iyon ng matagal. Business Administration. Noon, pangarap lang niyang magkaroon ng maliit na tindahan, iyong hindi na siya mangungutang para may paninda, iyong may sariling bubong ang pamilya niya, iyong hindi na kailangang mamili kung gamot ba o pagkain. Mula sa likod niya ay narinig niya ang boses ni Nemya. "Anak," mahinang sabi nito, "pasensya ka na at hindi ka nakapagtapos." Lumingon si Samaril at ngumiti. "Ma, hindi naman po kayo ang may kasalanan. Kung buhay lang ang tatay mo." "Ma," putol niya, sabay abot sa kamay ng ina. "Huwag na po natin sisihin ang mga bagay na hindi na natin mababago." "Napapagod ka na ba, anak?" Napatingin si Samaril sa kisame nilang may singaw, sa ilaw na debataiyang mahina na ang sinde at sa kapatid niyang tulog na yakap ang bag kahit luma na. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa ina niya. "Oko," bulong niya, "pero hindi po ako susuko." Sa gabing iyon, hindi pa niya alam na may darating na pagkakataon na magpapabago sa takbo ng buhay niya. Hindi pa niya alam na ang simpleng pagdadala ng itlog balang araw ay maghahatid sa kanya sa isang pinto na sa unay magsasara sa kanyang mukha. Ngunit sa sandaling ito, isa pa lamang siyang anak, kapatid at tindera. Isang dalagang araw-araw lumalaban sa gutom, utang at pangamba, habang pilit pinangangalagaan ang munting pangarap na ayor pa ring mamatay kahit ilang ulit nang nayuyurakan ng kahirapan. At kinabukasan, gaya ng dati, gigising na naman si Samaril ng mas maaga sa araw, bitbit ang mga tray ng itlog, ang pagod ng kahapon at ang pag-asa na sana kahit isang maliit na himalaman lang ay magpadaan din minsan sa bahay nila. Bago tayo magumpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ng bawat isa sa inyo na patuloy na nakikinig. I-comment mo naman kung anong oras ka nanonood ngayon at kung saang lugar ka nakatutok. Minsan kasi, mas tumatagos ang isang kwento kapag alam mong may mga kasama kang nakikinig mula sa iba't ibang sulok, pero pare-parehong hinihintay kung saan dadalhin ng tadhana ang ating bida. Kinabukasan ng gabing halos hindi nakatulog si Samaril, muling bumangon ng araw sa baryo ng San Roque na tila walang pakialam sa hirap ng mga tao roon. Nagising siya ng mas maaga kaysa dati, hindi dahil maaga siyang nakatulog, kung hindi dahil hindi siya pinatahimik ng mga iniisip niya. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang tagpong nakita niya kagabi, ang ina niyang nakahawak sa tagiliran, ang kapatid niyang pilit itinatago ang pangamba at ang mukha ni Tano habang ibinababa ang pagbabatana ni Rohel Barameda sa kanilang bahay na parabang isang bagay lang yon na pwedeng hatakin at kunin anumang oras. Tahimik siyang bumangon mula sa higaan at naglabas ng tubig sa batya para makahilamos. Mahina ang hiyop ng hangin, ngunit sapat para maramdaman niyang malamig ang umagang iyon. Pagpasok niya sa maliit nilang kusina, ay nadatnan niyang gising na rin si Nemya at nagsasaing gamit ang natitirang bigas. "Ma, sabi ko po ako na. Hindi naman ako lumpa at saka baka mahuli ka na naman sa palengke." Hindi sumagot si Samaril. Lumapit lang siya at dahan-dahang inagaw ang sandok sa kamay ng ina. "Huwag niyo nang pilitin. Mamaya sasama tayo sa health center." Umiling si Nemya. "May bayad ang mga laboratory. Kahit check-up lang yan ay mauwilin sa reseta. Ako na ang bahala." Ano na namang ikukuha mo? Pati project ni Tisoy hindi mo pa nababayaran. Napahinto si Samarile.
Muli na namang sumikip ang dibdib niya, ngunit pinili niyang huwag magpahalata. Hindi siya pwedeng panghinaan sa harap ng kanyang ina. Lumabas mula sa silid si Tisoy, maayos ang pagkakasuklay ngunit kupas pa rin ang uniforme. Ate, mahinang sabi nito. Sabi ng advisor ko, pwede raw hanggang bukas ang project, hindi naman urgent. Alam ni Samarile na nagsisinungaling ang kapatid para gumaan ang loob niya. Kita niya sa mga mata nito ang hiya at takot na baka siya pang maging dagdag na pabigat. Nilapitan niya ang binatilyo at inayos ang kwelyo nito. Makinig ka, hindi ka titigil sa pag-aaral, hindi ka magpapahuli sa project. Gagawa ako ng paraan ngayong araw. Tumanggo si Tisoy. Ate, salamat. Ilang sandali pa, dumating si Berto dala ang kanyang maingay na tricycle. Ngunit sa halip ng mga kahon ng itlog ang una nitong mapansin, ang mukha agad ni Samarile ang tinignan nito. Hindi ka yata natulog ng maayos, sabi ni Berto habang kinukuha ang dalawang tray. Hindi naman bago yang sa akin, tugon ni Samarile. Ano na naman ang problema? Sandaling tumahimik si Samarile, saka siya napabuntong hininga. Masakit pa rin ang tagiliran ni Ma. Tapos si Rohel nagpaparamdam na naman at si Tisoy may project pa. Tumayo si Berto sa gilid ng tricycle. Samar, hanggang kailan mo kakayanin ang ganyang laban? Tignan natin, hanggat kaya pa. Hindi ka ba naiisipang subukang lumayo sa palengke? Yung mas malaking opportunity? Napatingin siya rito. Saan naman? Sino pong tatanggap sa akin? Doon kinuha ni Berto ang isang pirasong papel mula sa dashboard ng tricycle. May narinig ako kahapon sa bayan, sa Hotel Montepinar. Naghahanap daw sila ng bagong egg supplier. Malaki raw ang kailangan nilang volume kasi may events at breakfast service. Pinagmasdan ni Samarile ang papel. Simpleng sulat kamay lamang iyon. Pangalan ng hotel, address at oras ng office. Hotel? Ulit niya, tila hindi makapaniwala. Sa siyudad? Oo, hindi ba't sabi mo gusto mong palakihin ang bentahan mo? Baka ito na yon. Bago pa siya makasagot, sumingit si Aling Pasing na kagagaling lang sa kabilang kubol at nakarinig pala sa usapan. Tama si Berto, at hindi lang ako ang may alam niyan. Kahapon, nagkwento sa akin si Ma'am Isela na may kakilala siyang staff sa hotel. Lagi raw silang nagkakaproblema sa supply dahil puro malalaking supplier ang kinukuha nila tapos minsan sablay pa sa kalidad. Saka, dagdag ni Berto, hindi ka naman basta-basta. Malinis ang tinda mo, maingat ka at marunong kang makitungo. Napatingin si Samarile sa mga tray ng itlog na maingat niyang inayos kaninang madaling araw. Bigla siyang natahimik. Sa mga sumunod na oras sa palengke, hindi nawala sa isip niya ang Hotel Montepinar. Habang sinusuklian ang mga suki, habang inaayos ang mga basag na itlog, habang nakikipagtawaran sa karinderya, paulit-ulit niyang iniisip kung posible bang mapansin ang isang tulad niya sa lugar na para sa mayayaman. Bandang 10:00, dumating si Ma'am Isela tulad ng dati, may bitbit na eco bag at listahan ng bibilhin. Ma'am, agad na bungad ni Samarile. Totoo po bang naghahanap ng bagong supplier ang Hotel Montepinar? Napatingin siya ng guro. Ay, nabanggit pala ni Aling Pasing. Oo, totoo. May event daw kasi sila sa mga susunod na linggo at hindi na sila satisfied sa current supplier nila. May kakilala po ba kayo roon? May dating akong estudyante na nagwo-work sa housekeeping. Pero bakit? Nagatubili si Samarile bago siya magsalita. Inihisip ko lang po, baka pwede kong subukan. Sandaling napamiti si Ma'am Isela. Hindi iyon ngiting nangungutya kundi ngiting tila natuwa na may lakas ng loob ang isang taong matagal nang tinatapak-tapak ng buhay. At bakit hindi? Sabi nito. Hindi naman masamang mangarap, pero kailangan handa ka. Doon unang tingin pa lang ng tao sa iyo, huhusgahan ka na. Sanay naman po akong hinuhusgahan. Tahimik na tugon ni Samarile. Natahimik si Ma'am Isela bago marahang inilapag ang kamay sa braso niya. Pero sana, sa pagkakataong ito, hindi ka natin hayaang humarap ng walang laban. Iyon ang simula ng araw na unti-unting nagbago ang direksyon ng isip ni Samarile. Pagkatapos ng bentahan sa palengke, sa halip na umuwi agad, dumaan siya sa maliit na karinderyang suki niya. Kinausap niya ang may-ari at nagtanong tungkol sa tamang presyo ng maramihang supply. Pagkatapos, nagpunta siya sa lumang computer shop sa tabi ng munisipyo at nakiusap sa may-ari na makagamit kahit kalahating oras. Doon niya bimalikan ng kaunting alam niya noong nag-aaral pa siya sa kolehiyo, kung paano gumawa ng simpleng costing,
paano magsulat ng maayos na proposal, at paano ilatag ang presyo ng hindi lugi ngunit hindi rin mapanlamang. Hindi man siya nakapagtapos, may mga aral pa ring dumikit sa kanya. Muling sumagi sa isip niya ang lumang notebook na tinitigan niya kagabi, Business Administration. Habang nakatutok siya sa lumang monitor, bigla niyang naramdaman na parang muling nagising ang isang bahagi ng sarili niya na matagal na niyang inilibing sa ilalim ng hirap. Iyong bahagi niyang marunong mangarap ng higit sa palengke. Nang gabi ring iyon, pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niyang nakahiga si Nemya at bahagyang namumutla. Pinilit pa niyang magluto pero halatang nanghihina na. "Ma," sabi ni Samaril habang inilalapag ang kaunting biniling gamot para sa kirot. "Bukas po sa health center na tayo. Hindi na ito pwedeng ipagpaliban." "May pera ka?" tanong ng ina. "Konti lang, pero may inaasikaso akong paraan." Napatingin si Tisoy sa kanya. "Anong paraan, ate?" Umupo si Samaril sa gilid ng lamesa at inilabas ang isang folder na hiniram niyang lumang plastic envelope mula kay Aling Pacing. Sa loob nito ay ang ilang papel na ginawa niya sa computer shop. "Susubukan kong mag-propose bilang supplier sa isang hotel sa siyudad." "Hotel? Yung mga pangmayayaman?" "Hindi pa sigurado. Susubukan pa lang." "Pero papapasukin ka ba nila ron?" Inosenteng tanong ng binatilyo. Natahimik si Samaril. Iyan din mismo ang tanong sa isip niya simula pa kanina. Bago siya makasagot, si Nebya ang nagsalita. "Anak, ang mga ganong lugar hindi basta-basta tumitingin sa kakayahan. Madalas sa damit muna." "Sige lang po," marahang sagot ni Samaril. "Hindi naman ako pupunta roon para magmaganda. Pupunta ako roon para maghanap ng pagkakataon." "Eh kung mapahiya ka lang?" tanong ng ina may halong pag-aalala. Ngumiti si Samaril pero mabigat ang ngiting iyon. "Ma, ilang beses na rin naman po akong napahiya sa buhay. Isang beses pa, kakayanin ko. Ang hindi ko kakayanin yung wala akong ginawa para isubukang iligtas tayo." Tahimik ang buong bahay pagkatapos noon. Sa katahimikan ngayon, parang mas malinaw marinig ang tibok ng loob nilang lahat. Kinabukasan ng umaga, hindi itlog ang unang inasikaso ni Samaril kundi ang paghahanda sa sarili. Nang hiram siya ng maayos na blouse kay Aling Pacing. Puti iyon noon pero ngayoy bahagyang nanhilo na sa katagalan. Pinilansya niya iyon sa tulong ng lumang plansyang diuling ng kapitbahay. Inayos din niya ang bestida niyang maong para kahit paano ay presentable. Ang tsinelas lang ang hindi niya mapalitan. "Ano ba yan, Samar?" sabi ni Aling Pacing habang pinagmamasdan siya. "Ang ganda mong bata pero ang buhay mo lang talaga ang ayaw makisama." Ngumiti si Samaril pero mabigat ang ngiting iyon. "Ma, ilang beses na rin naman po akong napahiya sa buhay. Isang beses pa, kakayanin ko. Ang hindi ko kakayanin yung wala akong ginawa para isubukang iligtas tayo." Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anayahan ng bawat isa na mag-iwan ng munting bakas sa comment section. Sabihin mo naman kung anong oras ka nanonood at kung taga saang lugar ka. Nakakatuwang isipin na habang pinapakinggan natin ang laban ni Samaril, may mga puso ring gising mula sa iba't ibang sulok na sabay-sabay umaasang balang araw ang mga tulad niyang tahimik lang lumalaban ay mapapansin din ng tadhana. Nanatiling nakatayo si Samaril sa tapat ng Hotel Monte Pinar. Hawak ang kanyang plastic envelope na parang yun na lang ang natitirang matibay sa buong pagkatao niya. Sa harap niya ay ang umiikot na pintuan ng mamahaling hotel, makintab at malamig tignan na parang iyo'y hindi basta-bastang entrada kundi pader na naghihiwalay sa mga taong may karapatang pumasok at mga taong dapat manatili sa labas. Ilang ulit siyang huminga ng malalim. Naramdaman niya ang lagkit ng palad niya sa hawak na folder, ang pawis sa batok at ang biglang pagkapulupot ng kaba sa sikmura niya. "Kayang-kaya mo to." Mahina niyang sabi sa sarili, halos pabulong lamang. Naaalala pa na ang sinabi ni Berto bago siya sumakay ng bus. "Huwag mong hayaang tapakan ka nila." Pinilit niyang ituwid ang likod. Inayos niya ang hiniram na blusa ni Aling Pacing at sinigurong maayos ang pagkakasugbit ng lumang bag sa balikat.
Pagkatapos ay lumakad siya papalapit sa entrance. Isa-isa ang hakbang. Maingat, ngulit pilit matatag. Ngulit bago ba man siya makalapit ng husto sa umiikot na pinto, humarang na agad ang isang gwardyang matangkad at matigas ang mukha. Ito si Arnulfo Sereno, head of security ng hotel na kahit hindi pa nagsasalita ay ramdam na agad ang pangmamata sa tingin. "Oh, saan ka pupunta?" Malamig nitong tanong. Bahagyang napahinto si Samarel, ngunit agad ding nagpakahinahon. "Magandang umaga po. Nandito po sana ako para mag-submit ng proposal. Supplier po ako ng itlog." Hindi agad sumagot si Arnulfo. Tinignan muna siya mula ulo hanggang paa, mula sa buhok niyang nakapusod ng payak, sa kupas na palda, hanggang sa tsinelas niyang halatang ilang taon ng gamit. "Supplier?" Ulit nito na parang hindi makapaniwala. "Ikaw?" "Opo, may dala po akong sample at costing." Napatingin ang gwardya sa plastic envelope at sa maliit na kahong dala ni Samarel. Sa loob noon ay ilang piling itlog na maingat niyang binalot sa dyaryo at karton para maipakita sana ang kalidad ng tinda niya. Ngunit sa halip na respetuhin ang maingat niyang paghahanda, bahagya lang na umismid si Arnulfo. "May appointment ka ba?" "Wala." Alam iyon ni Samarel at alam niyang maaari iyong maging hadlang. Pero sinabi rin ni Mami Sela na minsan may mga oportunidad na hindi nagbubukas sa taong naghihintay lang ng tamang panahon. Kailangan mo raw ding kumatok kahit hindi ka sigurado kung pagbubuksan ka. "Wala po," maingat niyang sagot. "Pero baka pwede po akong mag-iwan ng proposal sa procurement office?" Napailing si Arnulfo. Hindi pwede ang basta-basta rito. Hindi ito palengke. Tila may malamig na karayom na tumusok sa dibdib ni Samarel sa huling salitang binitiwan ng lalaki. Hindi ito palengke. Alam niyang hindi, pero hindi ibig sabihin noon na wala na siyang karapatang lumapit. "Pakiusap ko," sabi niya, pilit pa ring magalang. "Hindi naman po ako manggugulo. Isang submit lang po ng papeles, tapos aalis na rin ako." Bago pa muling makasagot ang gwardya, may dumating na isang babaeng naka-formal attire, makinis ang makeup, maayos ang kulot ng buhok at may ID lace na nakalilay sa leeg. Ito si Mirel Zafra, ang front desk supervisor na kilala sa hotel na matalim na pananalita at husga sa tao batay sa ayos ng pananamit. "Ano to?" tanong nito habang papalapit. "Bakit may nakahambalang sa entrance?" "Ma'am," sagot ni Arnulfo, "supplier daw po, walang appointment." Napatingin si Mirel kay Samarel, saka bahagyang tumaas ang kilay. "Supplier? Ganyan ang itsura ng supplier na yon?" May ilang bisitang papasok sa hotel na napalingon. Isang matandang babae na mukhang galing sa sasakyan ang bahagyang tumingin kay Samarel. Pagkatapos ay nag-iwas ng tingin na parang ayaw madumihan ng isenang iyon. Dalawang bellboy sa gilid ang nagbulungan. Ramdam ni Samarel ang init sa pisngi niya. "Magandang umaga po." Mahina ngulit malinaw niyang sabi. "May proposal po ako para sa egg supply. Baka pwede po akong mag-iwan sa office." Ngumiti si Mirel, ngunit iyon ay ngiting may halong pang-uuyam. "Miss, may standards kami rito. Hindi kami tumatanggap ng kahit sino lang na biglang susulpot na may dalang kahon." "Hindi naman po ako kahit sino lang," sagot ni Samarel bago pa niya napigilan ang sarili. "May negosyo po ako. Maliit lang pero maayos po." Bahagyang nag-iba ang tingin ni Mirel, hindi dahil humanga siya kaya may lakas ng loob sumagot ang isang babae na para sa kanya ay hindi dapat nagsasalita ng ganoon. "Kung may negosyo ka," matalim nitong sabi, "dapat alam mong may tamang proseso. Hindi yung pumapasok ka rito na parang magtitinda ka lang sa labi." "Hindi po ako magtitinda sa labi," paliwanag ni Samarel na nanginginig na ng bahagya ang kamay. "Nagbabakasali lang po akong marinig." "Eh di narinig ka na. Hindi pwede." Ngunit bago tuluyang maputol ang pagkakataon niya, may isa pang boses na dumating mula sa loob. Lalaking nasa late 40s. Maayos ang suit, mabilis ang lakad, at halatang sanay na sinusunod ng lahat. Ito si Leocadio Veira, ang General Manager ng Monte Pinar. "Ano na namang abala ito?" Iritable nitong tanong. Agad lumapit si Mirel. "Sir, may babas pong walang appointment. Nagpipilit mag-propose daw ng egg supply."
Bahagyang lumingon si Leocadio kay Samaril. Isang saglit lang, hindi man lang siya tinignan ng maayos, ngunit sapat iyon para maramdaman ni Samaril ang kabuuan ng paghusga. Sa isang sulyap, para bang nasukat na nito ang halaga niya at ibinagsak sa wala. Pakipalabas na lang, maiksi nitong utos. Hindi tayo tumatanggap ng walk-in vendors. Sir, sandali lang po, mabilis na sabi ni Samaril, napalapit ng bahagya. Makikita niyo po sa proposal ko, maayos po ang presyo at... Hindi na siya pinatapos ni Leocadio. Miss, hindi ko kailangang tingnan yan para malaman kung hindi ito ang klase ng partnership na kailangan namin. Natigilan si Samaril. Hindi ito ang klase ng partnership na kailangan namin. Hindi presyo ang tinignan, hindi kalibad, hindi kahit ang proposal man lang na ilang oras niyang ginawa. Siya agad ang hinusgahan, ang suot, ang tindig, ang pagiging probinsyana, ang pagiging babaeng hindi mukhang dapat pumasok sa ganoong gusali. Sir, sabi niya, pinipilit panatilihing matatag ang boses kahit namumuuna ang luha sa gilid ng kanyang mata. Isang tingin lang po sana. Arnulfo, muli nitong tawag. Ngayon mas mabigat ang tono. Ayusin mo ito. Sa paglapit ng gwardya, napaatras si Samaril. Ngulit dahil sa pagmamadali at sa pagnanais na huwag mabitiwan ang hawak niyang folder, sumabit ang isang sulok ng dala niyang kahon ng itlog sa metal stand malapit sa pinto. Isang mahinang lagabog ang kasunod noon. Pagkabitiw ng karton, ilang itlog ang gumulong sa makintab na sahig. 1, 2, 3. At pagkatapos ay sunod-sunod na pumutok ang ilan. Nagkalat ang puti at dilaw na likido sa lobby entrance na parabang mismong dangal niya ang naroon at unti-unting kumakalat sa sahig. May narinig siyang mahinang tawa mula sa gilid. Sus Mariusep, pulong ng isa sa mga bellboy. Nagkalat pa nga. Naramdaman ni Samaril na para siyang sinampal sa harap ng maraming tao. Hindi na niya alam kung alin ang mas masakit, ang mabasag ang mga itlog na inutang niya lang o ang makita ang sariling pinipilit pulutin ang mga piraso ng harton sa harap ng mga taong nakatingin sa kanya na para bang wala siyang karapatang naroon. Mop! Sigaw ni Mirel sa staff na para bang ang concern nito ay hindi si Samaril kundi ang maruming sahig. Bilisan nyo! May dadaan na guests! Lumuhod si Samaril para pulutin ng ilang hindi nabasag, ngunit naramdaman niyang may humawak sa braso niya. Akala niya ay itataboy na naman siya, pero pagtingin niya ay isang babaeng naka-housekeeping uniform pala ang nasa tabi niya. Bulog ang mata, walang makeup at mukhang pagod ngunit may bakas ng kabutihan sa mukha. Ito si Joanna Pilapil. Ako na po rito, mahina nitong sabi. Huwag niyo na pong pulutin, baka masugatan pa kayo. Hindi agad nakapagsalita si Samaril. Ang lalamunan niya ay parang puno ng matitigas na bato. Pasensya na po pala, sabi niya. Hindi na niya alam kung kanino niya sinasabi iyon. Sa mga tao, sa sarili, o sa mga basag na itlog na hindi na niya maibabalik sa supplier. Ngunit hindi pa rin natatapos ang hiya. Sabi na nga malamig na wika ni Mirel. Kaya hindi dapat pinapapasok ang mga ganyan, dagdag trabaho lang. Namililog ang mga mata ni Joanna. Halatang hindi komportable sa naririnig, ngunit bilang mababang empleyado, wala siyang lakas para kontrahin ang supervisor sa harap ng iba. Nakita ni Samaril na muling lumakad papasok si Leocadio na parabang walang nangyari. Parabang isang langing lamang ang gumulo sa umaga niya. Ganoon lang kadali para sa mga tulad nito na durugin ang araw ng isang tao at pagkatapos ay magpatuloy na tila normal lang ang lahat. Marahang tumayo si Samaril. Marumi ang layam niyam ng palda niya, may bahid ng itlog ang bag niya at bahagyang nanginginig ang tuhod niya sa hiya. Ngunit hindi siya iiyak roon, hindi sa harap nila. Uuwi na po ako, Sabi niya, halos paus. Tahimik na tumanggo si Joanna at mabilis na inabot mula sa bulsa ang isang maliit na panyo. Ito po, panggunas. Nagulat si Samarile. Ay, wag na po. Inyo na po muna. Tubig? Sabi pa nito, sabay abot ng maliit na bottled water na halatang para sa sarili sana nito. Sa unang pagkakataon mula nang makarating siya roon, may tinig na hindi mapanghamak, may matang hindi mapanlait. Tinanggap ni Samarile ang panyo at tubig. Salamat.
Lumabas siya ng hotel na mabigat ang hakbang. Pagdating sa labas ng entrance, doon lang siya tuluyang napahinto. Sa gilid ng halamanan, sa tabi ng isang konkretong paso, doon siya napaupo at mahigpit na niyakap ang natitirang folder na kahit papaano ay hindi nadumihan ng husto. Hindi niya namalayang may luha na palang tumutulo sa pisngi niya, hindi dahil sa pagiging marupok, kundi dahil sa sobrang pagod. Pagod ng mangarap ng disenteng paraan, pero laging sinasalubong ng paghamak. Pagod ng magpakumbaba, pero parang hindi pa rin sapat. Makalipas ang ilang minuto, narinig niya ang mahinang yabag. Pag-angat niya ng tingin, si Joanna iyon, nakasulyap-sulyap pa sa paligid na para bang ayaw mapansing lumabas. "Ma'am, anito?" Saka nahiyang ngumiti. "Pwede po ba akong umupo sandali?" Bahagyang tumanggo si Samarile. Umupo si Joanna sa kabilang dulo ng konkretong upuan. "Pasensya na po sa nangyari, hindi po lahat dito ganoon." "Pero sila po ang una kong nakita." Mapaklang sagot ni Samarile. Hindi nakaimik si Joanna. Pagkaraan ng ilang saglit, mahina itong nagsalita. "Matagal na pong may problema rito, hindi lang sa pakikitungo sa tao, pati sa mga suppliers. Marami ng maliliit na negosyante ang nadisgrasya dahil sa pang-aabuso sa loob." Napalingon si Samarile. "Anong ibig niyong sabihin?" Nag-atubili si Joanna, saka ibinaba ang boses. "May mga bid na hindi man lang tinitingnan kung maliit ka. Minsan may under the table pa raw sa procurement, at yung ibang hindi pumapayag sa hinihinging lagay, hindi na nakakapasok. Kaya po maraming galit sa management." Parang may bahagyang kumirot sa isip ni Samarile. Hindi man ito binura ang hiya niya, pero tila na ipakita nitong hindi pala kakulangan niya ang dahilan kung bakit siya itinaboy. May kabulukan lang talagang nakaupo sa loob ng hotel. "Bakit niyo po sinasabi ito sa akin?" Napangiti ng bahagya si Joanna, pagod ngunit totoo. "Kasi kanina, nakita ko kung paano kayo tumingin sa proposal niyo. Hindi kayo namamalimos. Nandito kayo para lumaban ng patas. At bihira na yun." Hindi nakasagot si Samarile. Tahimik lang niyang pinunasan ang mata niya gamit ang panyo. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si Joanna. "Kailangan ko na pong bumalik. Baka hanapin ako." Pero sumilip ito sa hawak niyang folder. "Itago niyo po yan. Huwag niyo pong sirain. Baka hindi pa dito matatapos ang dahilan kung bakit kayo dinala ng tadhana sa lugar na ito." Naiwang tahimik si Samarile matapos itong umalis. Maya-maya, tumayo rin siya. Masakit pa rin ang dibdib niya. Naninginig pa rin ang loob niya. At sa mga kamay niyang hawak ang folder, ramudam pa rin niya ang bahid ng basag na itlog at ng paghamak na dinanas niya. Ngunit habang naglalakad palayo sa Monte Pinar, may kakaibang pakiramdam na dahan-dahang namuo sa loob niya. Hindi pa iyon pag-asa. Hindi rin iyon galit lang. Parang isang bagay na mas tahimik, pero mas matibay. Ang pakiramdam na hindi pa ito ang katapusan ng pagpunta niya sa hotel na iyon. Hindi niya alam na pag-uwi niya sa San Roque, mas mabigat pang dagok ang sasalubungin sa kanya. Na ang sakit ng kanyang ina ay lalala. Na si Rohel Barameda ay muling magpaparamdam. At na sa gabing iyon, sa gitna ng kawalan niya ng pag-asa, may isang tawag na darating na magpapabago sa lahat ng akala niyang posible sa buhay niya. Pero sa sandaling ito, isa pa lang ang tiyak. Ang babaeng hindi pinapasok sa hotel ay hindi nakapareho ng babaeng lumapit doon ilang oras ang nakalipas. May nadurog sa kanya sa harap ng Monte Pinar. Pero mayroon ding unti-unting nabuo. Bago tayo dumako sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na patuloy na nakatutok hanggang dito. I-comment mo naman kung anong oras ka nanonood ngayon at kung taga saang lugar ka. Minsan kasi, sa gitna ng tahimik na gabi o pagod na umaga, mas malalim ang tama ng kwento kapag alam mong may mga kasama kang nakikinig at umaasang balang araw, ang mga taong minamaliit na yon ay siya palang babangon ng mas mataas kaysa sa mga nanghahamak sa kanila. May nadurog kay Samarile sa harap ng Hotel Monte Pinar. Pero may nabuo rin. Habang naglalakad siya palayo sa hotel, bit-bit ang kanyang nadungisang bag at ang folder na halos yakapin na niya sa higpit, ramdam na ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Hindi dahil sa layo ng kalsadang tatahakin niya,
kundi dahil sa hiya at sakit na parang nakasabit sa kanyang balikat. Sa bawat dumaraang sasakyan, sa bawat taong abala sa siyudad, pakiramdam niya ay wala ni isa mang nakakita sa kung paano siya dinurog sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit ang hindi niya matanggap ay hindi ang pagtanggi. Sanay na siya sa pagtanggi. Sanay na siyang hindi mapili, hindi mapansin, hindi mapaboran. Ang masakit ay yung hindi man lang siya pinakinggan. Ni hindi man lang binuksan ni Leocadio Vera ang proposal niya. Ni hindi man lang binigyang pansin ni Mirel Zafra ang dalang costing at sample. Sa isang tingin pa lang sa suot niya, sa sapatos niyang luma, sa kutis niyang nangingitim sa araw, sa mga kuko niyang bakas ang hirap ng pagtitinda, hinatulan na agad siyang walang halaga. Napahinto siya sa waiting shed malapit sa sakayan. Naupo siya sa pinakadulo, inilapag ang bag sa kanlungan at sa kanya marahang binuksan ng folder. Bahagyang gusot ang ilang papel. May mantsa ng tubig sa giid pero buo pa rin ang proposal. Nandoon pa rin ang maingat niyang sulat, ang presyo, ang volume, ang pangakong consistent supply at ang simpleng pangungusap sa ibaba. Prepared by Samariel Velez, San Roque Egg Supply. Titig na titig siya roon ng ilang sandali, saka siya napatawa ng mapakla. Ay, nako. Ang kapal naman ng mukha mo, Samaril. Akala mo naman talaga pakikinggan ka nila. Ngulit kasabay ng mapaklang biro niyang iyon ay ang pag-aalala ni Joanna. Hindi kayo namamalimos. Nandito kayo para lumaban ng patas. Hindi pa iyon sapat para maibsan ang kirot. Ngulit kahit paano, may isang bahagi ng sarili niya na tumangging tuluyang gumuho. Binalik niya ang mga papel sa folder, pinupusan ng mukha gamit ang panyong ibinigay ni Joanna at sumakay ng bus pabalik sa San Roque. Sa buong biyahe, nakatulala lang siya sa bintana. Pero pagsapit niya sa baryo, mas mabigat pang dagok ang naghihintay sa kanya. Pagbaba pa lamang siya mula sa tricycle na sinakyan mula terminal, nakita na niya agad si Tisoy sa labas ng bahay. Hindi ito karaniwang nakatayo roon ng ganoong oras at sa itsura pa lamang ng mukha nito ay alam na niyang may hindi tama. Ate, mabilis nitong sigaw sabay takbo palapit. Ang tagal mo, si Ma. Biglang sumikip ang dibdib ni Samarile. Bakit? Anong nangyari kay Ma? Biglang sumakit ulit ang tagiliran niya, tapos nahilo siya kanina. Nahiga na lang siya rito sa banig, ayaw magpatingin. Hindi na hinintay ni Samarile ang iba pang sasabihin ng kapatid. Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay at nadatnan si Nemya na nakahiga sa manipis na banig, namumutla at pawisan. Ang isang kamay ay mariing nakahawak sa tagiliran. Ma, agad niyang tawag, lumuhod sa tabi nito. Ma, tingnan niyo ma ako. Dumating ka na pala. Pilit na sabi ng ina, ngulit halatang nanhihina. Okay lang ako. Napapagod lang. Hindi na po ito pagod lang. Halos mabasag ang boses ni Samarile. Kanina pa ba ito? Mga tanghali pa, sagot ni Tisoy mula sa likod, nag-aalala ang mukha. Pinainom ko na ng tubig pero ayaw po talagang magpahilo at magpatingin. Napapikit si Samarile. Ang sakit ng ulo niya mula sa nangyari sa hotel ay tila nagdoble sa isang iglap. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkapahiya, heto na naman ang panibagong laban na mas hindi niya kayang ipagpaliban. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Ma, aalis tayo. Dadalhin kita sa health center. Anong ipambabayad natin? May gamot ba tayo? May pamasahe ka pa ba? Baka masayang lang. Masayang po kung hihintayin nating lumala. Bago pa niya tuluyang may taguyod ng ina, may narinig siyang maingay na busina sa labas. Sunod-sunod, mapangamon, parang sadya. Napalingon si Tisoy sa bintana at biglang namutla. Ate, hindi na kailangang sabihin kung sino iyon. Ilang saglit pa ay may malalakas ng yabag sa labas ng bahay at kasunod nito ang pamilyar at mapanuyang tinig ni Tano. Oh, mga Velez! Nasa bahay ba ang rena ng itlog? Mariing napapikit si Samarile. Para bang hindi pa sapat ang isang araw para saktan siya, kailangan talagang dugtungan pa.
Lumabas siya ng bahay kahit nanginginig ang loob. Sa tapat ng bakuran ay nakatayo si Tano at sa likod nito ay isang mas matabang lalaki na naka-polo shirt at may gintong singsing sa daliri. Si Rohel Barameda mismo ang nagpapautang na matagal nang gustong makuha ang lupa nilang tinitirhan. "Magandang hapon," sabi ni Rohel, ngulit walang bahid ng kabutihan sa tinig nito. "Anong kailangan ninyo?" Tuwid na tanong ni Samarile. "Bayad. O kung wala pa rin ay kasulatan. Baka naman pwede na nating maayusin ang papeles ng lupa bago pa kayo tuluyang hindi makabayad." "May usapan pa tayong 1 buwan," singit ni Samarile. Ngumiti si Rohel. "May usapan din tayong hindi katatakas, pero naririnig ko umakyat ka pa raw ng syudad para mangarap." Nanlamig si Samarile. "Sino pong sinabi?" "San Roque to, kahit hangin dito madaldal." Bahagya itong lumapit, sinilip ang loob ng bahay at saka nagsalita sa tonong mas mababa pero mas mapanganib. "Makinig ka, hiha. Huwag mong isipin na may milagro pang darating sa inyo. Kung wala kayong pambayad, ibigay nyo na ang lupa. Baka sakaling maawa pa ako at pahintulutan kayong manatili roon na tagabantay." Parang kumulo ang dugo ni Samarile. Sa dami ng pagkakataong nilamon niya ang galit para lang makatawid sa araw, ito ang isa sa mga sandaling gusto niyang isigaw ang lahat. "Hindi po kami magpapalayas," matigas niyang sinabi. "Magbabayad kami." "Tignan natin," sabi ni Rohel, sabay tingin sa bahay na parang sinusukat na ang spasyo. "Pero kung ganyan ang lagay ng nanay mo, mukhang mas mauuna pa kayong maubos sa ospital kaysa makapag-ipon." Hindi niya namalayan na napakuyom na pala siya ng kamao. "Lumabas na po kayo sa bakura namin," mariing niyang sinabi. Tumawa si Tano sa likod. Si Rohel naman ay tinitigan siya ng matagal saka bahagyang ngumiti. Hindi iyon ngiting masaya. Iyon ang ngiting ginagamit ng taong sanay sa pananakot. "Sige, babalik ako. At sa susunod ay hindi na ako basta makikipag-usap." Pagkaalis ng dalawa, sakalang muling lumabas ang hininga ni Samarile na tila matagal nang nakatigil sa dibdib niya. Halos mapaupo siya sa bangkito sa sobrang bigat ng araw na iyon. "Ate," mahinang sinabi ni Tisoy sa tabi niya. "Anong gagawin natin?" Hindi agad siya sumagot. Tumingin lang siya sa bahagyang papalubog na araw sa dulo ng dagat. Kadalasan, ang ganitong oras ang paborito niya. Iyong may ginintuang liwanag na tumatama sa tubig at sa bubong ng mga bahay. Ngunit ngayong gabing ito, parang lahat ng kulay ay naging maputla. "Una, dadalhin natin si Ma sa health center bukas ng maaga," sabi niya sa wakas. "Pangalawa, hahanap tayo ng paraan." "Anong paraan?" tanong ni Tisoy. Hindi niya alam. At iyon ang mas masakit. Hindi na niya alam kung saan pa siya kukuha ng lakas, pera o milagro. Nang gabing iyon, matapos makatulog ng bahagya si Nemia dahil sa ipinainom niyang halamang gamot na itinuro ni Aling Pasing, tahimik na naupo si Samarile sa labas ng bahay. Nakatingin siya sa madilim na daan. Hawak ang cellphone na luma at minsan ay kailangang kalampagin para gumana ng maansang screen. Ilang beses niyang binuksan at pinatay ang cellphone. Wala naman siyang inaasahang tawag. Kadalasan, kung may tumatawag man, supplier iyon o kaya'y paalala sa utang. Lumapit si Aling Pasing na may dalang maliit na termos. "Oh, kape," sabi ng matanda. "Mukhang kailangan mo." Tinanggap iyon ni Samarile. "Salamat po." May nangyari raw kanina, usisa ni Aling Pasing habang umuupo sa tabi niya. Hindi na itago ni Samarile ang namamagang mata. "Pumunta po ako sa hotel." At mapakla siyang ngumiti. "Pinakita lang po sa akin kung gaano kababa tingin nila sa taong gaya ko." Tahimik na nakinig si Aling Pasing. Isa-isang ikinuwento ni Samarile ang nangyari sa Monte Pinar, ang gwardya, ang supervisor, ang general manager, ang mga basag na itlog, ang tingin ng mga tao at ang iisang mabait na si Joanna. Nang matapos siya, hindi agad nagsalita ang matanda. Pagkaraan ng ilang sandali, sabi nito, "Anak, tandaan mo ito. Ang paghamak ng tao, minsan hindi sukatan ng halaga mo.
Sukatan lang yan ng liit ng pag-iisip nila. Napayuko si Samarile. Pero ang sakit pa rin po. Oo naman, hindi ka ba to? Ilang segundo pang lumipas, taning tunog ng alon at kuligrig ang naririnig. At sa katahimikang iyon, biglang umugong ang cellphone ni Samarile. Pareho silang napatingin. Unknown number. Napakunot noo si Samarile. Ganito ang mga tawag na karaniwan niyang iniiwasan. Madalas kasi, kolektor ng utang o kaya ay maling number. Ngulit may kung anong kutob na nagtulak sa kanyang sagutin ito. Hello? Pagod niyang sabi. Sa kabilang linya ay isang formal at malinaw na boses ng lalaki. Magandang gabi. Ako ba si Miss Samarile Velez? Napatingin siya kay Aling Pasing. Opo, sino po sila? Ako si Attorney Severino Dalisay. Pasensya na sa oras ng tawag. May mahalaga sana akong nais ipabatid tungkol sa isang legal na matter na may kinalaman sa pangalan ng inyong yumaong ama na si Delphine Velez. Parang biglang tumigil ang hangin sa paligid. Ano po? Halos pabulhong niyang sagot. Tatay ko po. Opo, nais ko sanang makausap kayo ng personal sa lalong madaling panahon. Matagal na namin kayong hinahanap. May ilang dokumento at isang trust arrangement na kailangan na naming ilahad sa inyo. Hindi agad naimik si Samarile. Ang isip niya ay tila hindi makahabol sa sinasabi ng lalaki. Bakit ngayon lang po? Tanong niya, litong-lito. Mahaba ang paliwanag po. Ngunit masasabi ko lang, matagal nang inigatan ang bagay na ito hanggang sa makumpleto ang mga dokumento na magpapatunay sa inyong pagkakakilanlan. Huwag po kayong mabahala. Kung maaari, magdala lang po kayo ng anumang lumang papeles ng inyong ama kung meron at ng inyong valid identification. Hindi pa rin lubos na makapaniwala si Samarile, ngunit may kakaibang panginginig ng namuo sa kanyang mga kamay. Hindi takot lang, hindi rin tuwa lang, kundi iyong pakiramdam na may malaking bagay na paparating at hindi niya alam kung ililigtas siya o lalo siyang guguluhin. Opo, mahina niyang sabi. Pupunta po ako. Pagkababa niya ng tawag, napatingin agad sa kanya si Aling Pasing. Sino? Ilang saglit siyang natigilan bago sumagot. Abogado raw po, sabi niya, halos hindi niya rin marinig ang sariling boses. May kinalaman daw sa tatay. Nanlaki ang mata ng matanda. Abogado? Anong ibig sabihin nun? Umiling si Samarile. Hindi ko rin po alam. At totoo iyon. Hindi niya alam na ang tawag na iyon ang magsisilbing pinto patungo sa lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan ng kanyang ama. Hindi niya alam na sa gitna ng araw na pinakadinurog siya ng buhay, doon din palang darating ang unang hibla ng pagbabago. At higit sa lahat, hindi niya pa alam na ang hotel na pinagsarahan ng pinto sa kanya ay isa palang lugar na babalikan niya. Hindi bilang pulubing nagmamakaawa ng pagkakataon, kundi bilang taong may karapatang baguin ng lahat sa loob nito. Bago tayo tumulay sa susunod na bahagi ng ating istorya, sandali lang muna at makicomment ka naman kung anong oras ka nanonood ngayon at kung taga saan ka. Nakakatuwang isipin na habang pinapakinggan natin ang bawat hakbang ni Samarile, may mga tao ring gising mula sa iba't ibang lugar na nakakaunawa sa pakiramdam ng isang taong ilang beses nang nadudurog pero pilit pa ring tumatayo para sa pamilya at sa pangarap. Halos hindi nakatulog si Samarile ng gabing iyon. Pagkababa pa lamang ng tawag mula kay Attorney Severino Dalisay, pakiramdam niya ay may mabigat na batong nakapatong sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon purong sakit. May halong kaba, pagdududa at isang uri ng pag-asa na ayaw muna niyang panghawakan ng buo dahil sa buong buhay niya maraming beses na siyang umasa at mas maraming beses na rin iyong nadurog. Tahimik siyang nakaupo sa harap ng bahay nila, hawak pa rin ang luma niyang cellphone habang ang malamig na hangin mula sa dagat ay humahaplos sa kanyang mukha. Katabi niya si Aling Pasing na tahimik ding nag-iisip at sa loob ng bahay ay naririnig niya ang mahinang pag-ubo ng kanyang ina. Anak, mahinang sabi ng matanda, baka naman manloloko lang yan. Iyon nga rin po ang iniisip ko, pero bakit nila isasama ang pangalan ni tatay? Anong eksaktong sinabi? May kinalaman daw sa isang negosyante, tapos may trust arrangement daw. Hindi ko man lang alam kung anong ibig sabihin nun.
Napabuntong hininga si Aling Pasing. Sa totoo lang, hindi rin ako marunong sa mga ganyang salita, pero isang bagay ang sigurado ako. Kung may kinalaman sa tatay mo, dapat mong alamin. Tumanggo si Samaril, mulit hindi pa rin tuluyang panatag ang loob niya. Naalala niya si Delphine, ang kanyang ama na simpleng mangingisda lamang sa paningin ng maraming tao. Tahimik, matipid magsalita, at hindi marunong magmalaki. Ang tanging yaman nito noon ay tiyaga, dangal, at ang matibay na paniniwala na hindi kailanman dapat magnakaw o manlamang sa kapwa kahit gutom ka pa. Noong nabubuhay pa ito, madalas sabihin ng ama niya, "Anak, hindi bale ng mahirap basta marangal, kasi ang pera pwedeng mawala, pero ang pangalan mo kapag nadungisan, mahirap nang linisin." Hindi alam ni Samaril kung bakit biglang sumagi sa isip niya ang linyang iyon ang gabing iyon. Ngunit sa gitna ng gulo, may pakiramdam siyang may bahagi ng nakaraan ng ama niya na matagal nang hindi nilang nalalaman. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ng lubos ang araw ay gising na si Samaril. Tinulungan muna niyang makainom ng luga at gamot si Nemia bago sila umalis ni Tisoy papuntang health center. Kahit gusto na siyang dumiretso sa pakikipagkita sa abogado, hindi niya kayang iiwan ng ina nang hindi muna nasisiguradong mapapatingnan ito. Sa health center, kinumpirma ng doktor na kailangan ng mas malalim na susuri si Nemia at hindi na sapat ang halamang gamot at pahinga lamang. Hindi pa niya naririnig ang eksaktong halaga ng tests. Alam na agad ni Samaril na mabigat iyon para sa kanila. "Dok, pwede po bang unti-unti?" Tanong niya. Tumango ang doktor. Pwede naman, pero huwag na ninyong patagalin. Mukhang matagal nang tinitiis ng nanay mo ang sakit. Habang pinapaupo niya muli si Nemia sa waiting bench, biglang mas tumindi ang bigat sa dibdib niya. Kung totoo man ang sinasabi ng abogado, sana dumating na iyon sa tamang oras. Kung hindi, hindi niya alam kung saan na naman siya pupulot ng panibagong lakas. Pagkatapos maihatid muna si Nemia sa bahay at maiwan nito kay Aling Pasing, nanghanda si Samaril para sa pakikipagkita kay Attorney Severino. Muli niyang kinuha ang lumang notebook ng kanyang ama, ilang lumang ID, death certificate at isang kupas may litrato nilang pamilya na nasa plastic pa rin. Isinilid niya iyon sa bag, saka muling sumakay ng bus papuntang syudad. Sa buong biyahe, hindi siya mapakali. Ano kung panloloko lang ito? Ano kung may papeles na pipirmahan at sa bandang huli ay lalo lang silang malulubog? Ano kung may utang pala ang ama niya na ngayon lang lalabas? Ngunit sa kabila ng mga takot na iyon, may isang bagay na hindi maikaila ni Samaril. Gusto niyang malaman ang totoo. Pagdating niya sa address na ibinigay ng abogado, nagulat siya nang hindi iyon isang makipot na opisina sa Eskinita, kundi isang disenteng law office sa ikalawang palapag ng lumang gusali sa business district. Hindi ito kasing kinang ng Montepinar, ngunit halatang lehitimo at maayos ang lugar. Nakaayos ang reception area, may mga plaka ng lisensya sa dingding, at tahimik ang paligid. "Magandang umaga po," sabi ng receptionist. "Kayo po si Miss Samaril Velez?" "Opo." "Naghihintay na po si Attorney Dalisay." Pinapasok siya sa isang opisina na may malalaking estante ng libro at amoy lumang papel. Sa likod ng mesa ay nakaupo ang isang lalaking nasa 50 pataas. Malinis manamit, may salamin at kalmadong mukha. Tumayo ito nang makita siya. "Miss Velez, salamat at nakarating kayo." "Opo," sagot ni Samaril. Alanganin pa rin ang loob. "Ako po si Samaril." "Umupo po kayo." Matapos siyang maupo, mainat na inilapag ni Attorney Severino ang isang makapal na brown envelope sa mesa. Hindi agad niya iyon binuksan. Sa halip, tinitigan muna siya nito ng uri ng paggalang na hindi niya naranasan kahapon sa hotel. "Alam kong biglaan ang lahat ng ito, kaya sisikapin kong ipaliwanag ng malinaw." Tahimik na nakinig si Samaril. Noong mga bandang 30 taon na ang nakalipas, may isang batang negosyanteng nagngangalang Elizar Morante na bumiyahe sa inyong baybaying lugar. Hindi pa siya kilala noon. Hindi pa rin kasing yaman ng naging kalagayan niya kalaunan. Kasama ang palad, nasiraan ng bangka ang sinasakyan niya sa gitna ng masamang panahon. Bahagyang nanlaki ang mata ni Samaril. "May alam po ako riyan," sabi niya. Parang may kinukwento noon si tatay. May taong muntik malunod. Tumango ang Attorney Severino. Ang taong iyon ay si Don Elizar,
At ang nagligtas sa buhay niya ay ang inyong ama, si Delfin Velez. Hindi lamang siya tinulungan ng inyong ama na makabalik ng buhay sa Pampang, kundi inalagaan pa ng ilang araw habang nagpapagaling. Nang alukin siya ng kabuya, tumanggi raw si Delfin. Napayuko si Samaril. Para bang naririnig niya ang ama niyang muling nagsasalita sa simpleng tinig nito. Ang pagtulong anak, hindi dapat binabayaran. Hindi nakalimutan si Don Elizar, patuloy ng abogado. Makalipas ang maraming taon, nang lumaki ang kanyang negosyo at magkaroon siya ng malaking puhunan sa iba't ibang kumpanya, isa na roon ang Hotel Monte Pinar, gumawa siya ng isang pribadong trust instruction. Ang utos niya, kung sakaling pumanaw siya ng hindi natutuklasan ang pamilya ni Delfin, mananatili ang bahagi ng kanyang asset sa trust hanggang sa mapatinayan ang legal heir ng taong nagligtas sa kanya. Tila nahilo si Samaril sa narinig. "Sandali po," ani niya. "Hindi ko po maintindihan. Anong ibig niyong sabihin?" Huminga ng malalim si Attorney Severino, saka tuluyang binuksan ng brown envelope. Isa-isang inilabas nito ang mga dokumento, lumang sulat kamay, notarized declarations, photocopy ng litrato at ilang papeles ng shares. "Miss Velez," maingat nitong sabi, "kayo ang natukoy na lehitimong tagapagmana ng trust allocation na iniwan ni Don Elizar sa pamilya ng inyong ama, si Delfin Velez." Napatitig si Samarilye sa papel na inilapag sa harap niya. Hindi man niya lubos na maunawaan agad ang lahat ng legal na termino, nakita niya ang pangalan ng kanyang ama, ang pangalan niya at ang mga salitang tumatagos kahit hindi siya eksperto. Beneficiary, successor, allocated shares, Monte Pinar Holdings. "Hindi po," halos pabulong niyang sabi. "Hindi po yata posible." "Posible po," mahinang sagot ng abogado. "At legal. Nagtagal lamang dahil kinailangan naming tiyakin ang linya ng tagapagmana, i-verify ang mga civil records, at tapusin ang ilang dispute sa estate bago mailabas ang bahaging ito." "Pero bakit ngayon lang po?" "Dahil kamakailan lamang tuluyang naisara ang huling usaping legal sa estate. At may isa pang dahilan." Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. "Papabagsak na ang ilang bahagi ng Monte Pinar. May share liquidation at restructuring na nagaganap. Dahil sa laki ng naitalagang trust allocation, meron kayong option na gamitin ito para kunin ang controlling position sa hotel kung nanaisin ninyo at kung maayos ang transaksyon." Hindi agad sumagot si Samarilye. Ang Monte Pinar. Ang hotel na kahapon lang ay hindi man lang siya pinasok. Ang hotel na sa harap nito ay nabasag ang mga itlog niya at ang dangal niya. Parang hindi maikakaila ng tadhana ang kakaibang biro nito. "Hindi po ako marunong sa negosyo ng hotel. Nag-aaral po ako noon pero hindi ko natapos." "Hindi ninyo kailangang mag-isa," sagot ng abogado. "May mga financial consultants, auditors, at transition specialists na pwedeng tumulong. Ang importante ay maunawaan ninyo na hindi ito limos. Hindi rin ito aksidente. Ito ay legal na karapatan na iniwan dahil sa dangal ng inyong ama." Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Samarilye ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi iyon luha ng kahiyan tulad kahapon. Ibang klasing sakit iyon. Iyong kirot ng pag-aalala sa amang namatay nang hindi man lam nabigyan ng tahimik at maginhawang buhay, samantalang ngayon lang lumitaw ang pasasalamat ng taong minsang niligtas nito. "Kung buhay po si tatay," bulong niya. "Marahil," sabi ni Attorney Severino, "pipiliin pa rin niyang manatiing simple. Ngunit ang iniwan niyang kabutihan ang nagbukas ng landas na ito para sa inyo." Tahimik na humagulhol si Samarilye, hindi malakas, kundi yung pigil na luha ng taong napagod ng umasa, ngulit biglang naharap sa katotohanang may kabutihan palang naiwan ang nakaraan para sa kanya. Maya-maya, pinunasan niya ang luha at muling tumingin sa mga dokumento. "Ano po ang kailangan kong gawin?" Doon pumasok sa silid ang isa pang babae na ipinakilala ni Attorney Severino bilang si Bernadette Coloma, isang financial consultant na tutulong sana sa kanya sa pag-unawa sa shares, liabilities, at possible acquisition route. Maayos ang bihis nito. Matalino ang mga mata, ngulit walang bahid ng pagmamaliit sa tingin niya. "Miss Velez," sabi ni Bernadette, "hindi ko po kayo lolokohin. Hindi madaling proseso ito.
May mga pirma, due diligence, valuation at negotiation. Pero kung handa kayong intindihin, hindi imposible. Magkano po ba talaga ang halaga nito? Diretso niyang tanong. Nagtinginan muna ang abogado at si Bernadette. Pagkatapos ay inilapag ng consultant ang summary sheet sa harap niya. Sa current structure, paliwanag nito, ang trust allocation at convertible rights na nakatalaga sa inyo ay sapat para makuha ang malaking control sa Monte Pinar kapag na-exercise ng tama sa restructuring. Sa madaling salita, kaya ninyong bilhin ang hotel. Parang tumigil ang oras sa paligid. Kaya niyang bilhin ang hotel. Ang babaeng pinagtawanan sa lobby dahil sa kanyang tsinelas ay may legal na karapatang ariin ang mismong gusaling nagtaboy sa kanya. Hindi agad siya natuwa. Ang una niyang naramdaman ay pagkabigla. Pagkatapos ay takot. At saka unti-unting nag-init ang dibdib niya sa isang uri ng lakas na hindi niya naramdaman kahapon. Hindi ito yabang. Hindi rin ito simpleng paghihiganti. Parang malinaw na pag-uunawa na ang mundo, gaano man kalupit, ay marunong ding magpaikot ng tadhana sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Kung kukuni ko ito, dahan-dahan niyang sabi, maaayos ko ba ang gamutan ng nanay ko? Mababayaran ko ba ang mga utang namin? Maliligtas ko ba ang bahay namin? Oo, sagot ni Bernadette, kung maingat at tama ang galaw natin. At kung gusto kong alisin ang mga taong nangaapi sa maliliit na supplier? Dagdag niya, unti-unting tumitibay ang boses. Muling nagkatinginan ang abogado at consultant. Si Attorney Severino ang sumagot. Kapag kayo na ang may kontrol, may kapangyarihan kayong linisin ang pamamalakad basta may sapat na ebidensya at tamang proseso. Napahawak si Samaril sa folder na dala pa rin niya. Ang parehong folder na dinala niya sa Monte Pinar kahapon. Ang parehong folder na hindi man lang binuksan ni Leocadio at Mirel. Ang parehong folder na nabasa ng luha at mantsa ng pagkadurog ng kanyang dangal. Ngayon, ang parehong hotel na iyon ay nakalatag sa harap niya sa anyo ng posibilidad. Ngulit higit sa lahat, naunawaan na niya ang pinakamahalagang bagay. Hindi siya basta sinuwerte lang. Ang kabutihan ng kanyang ama, na tila nawala ng walang kapalit, ay hindi pala tuluyang naglaho. Dumating lang ang bunga nito sa panahon na halos mawalan na sila ng pag-asa. Pagtayo ni Samaril mula sa upuan, iba na ang tindig niya kaysa sa pagpasok niya sa opisina. Paglabas niya roon, dala ang mga dokumento at panibagong mundo ng responsibilidad. Hindi na siya ang babaeng pauwing luhaan lamang mula sa harap ng Monte Pinar. Hindi pa siya may-ari. Hindi pa ring tapos ang proseso. Marami pang pagdadaanan, papeles, pag-aaral, pagpirma at pagharap sa mga taong hindi basta susuko sa kanilang pwesto. Pero isang bagay na ang tiyak. Babalik siya sa Hotel Monte Pinar. At sa pagbabalik na iyon, hindi na siya haharangin bilang isang hamak na dalagang nagtitinda ng itlog na nagmamakaawa ng pagkakataon. Babalik siya roon bilang babaeng may karapatang baguhin ang kapalaran ng hotel at ng lahat ng taong nag-isip na wala siyang mararating.